Nakakagulat nga po, ano? Karating nyo pa lang, lubog ka na agad sa utang. 300,000, that's a lot of money, 300,000 in pesos. Po, do'n po namin nasaksihan na may mga ecstasy po tsaka po yung powder na nilalagay po sa alak. Dinala po siya do'n sa loob ng CR at pinipilit pong makipag-sex po doon. Mga kababayan, napakalungkot at grabe ang sinapit ng ating mga kababayan sa Malaysia dahil sa human trafficking. Kaya't kailangan nating maging maingat sa mga ganitong uri ng recruitment. Para sa buong detalye at karagdagang kaalaman, panoorin na lang ang video. Pero bago panoorin, please like nyo muna ang video at mag-subscribe. Maraming salamat po. Gusto ko po ma-interview itong dalawang victim ng human trafficking. Bibigyan po natin sila ng alias number 8, number 10, and number 12. Sino gustong una magsalita? 8, 10, or 12? Sino po sa inyo? Kayo po. Okay. Ang una ko pong tanong sa inyo, number 8, paano po kayo na-recruit? Saan niyo po nakita yung agency at kaya po kayo ay nakapag-apply? Nakilala ko po yung agent sa inuupahan ko pong bahay. Tapos siya po yung nagbigay ng information sa agency. So, agent po, tao. Opo. Okay, ano pong sabi ng agent sa inyo? Kung gusto ko daw po magtrabaho sa Malaysia po bilang massage therapist. Okay. At anong trabaho daw po sa Malaysia ang inaalok niya po sa inyo? Yung pong massage therapist po. Massage therapist. So, in short, napapayag po kayo. Opo. Wala ho siyang sinabi sa inyo kung ano yung mga requirements para ikaw ay maging qualified na maging massage therapist sa Malaysia? Wala po siyang tinanong na ganun, sir. Walang tanong-tanong. So, nung napapayag ka, ano po yung sumunod na proseso? Binigay niya po yung number ng agency po sa amin. Tapos doon na po nila sinan yung requirements na kailangan namin asikasuhin. At ano po yung mga requirements daw? Medical po, BOQ, tapos NBI. Okay. Itong gagawa ng fake certificate. Alright. So, after ma-comply niyo po yung mga basic requirements na binanggit nitong agent, ano po yung sumunod na nangyari? Sinend po namin lahat ng requirements sa agency. Tapos yung pinaka-last po is yung sa visa po. Visa. Opo. Okay. Kayo ho ba ay umappear doon sa embahada para interviewin ng consul doon sa Malaysian Embassy? Opo. Okay. At nasabi niyo po doon sa embahada, nag-interview sa inyo, na ang purpose niyo ay para mag-work o para maging tourist? Para po magtrabaho po. At in-specify niyo kung ano yung trabaho doon. Tama po. In short, napayagan kayo. Opo. Nabigyan kayo ng visa. Opo. So, wala pong training na ibinigay sa inyong agency. Wala po. Ilang araw kayo mula sa na fulfill yung requirements, na interview kayo, hanggang sa nakapunta kayo sa Malaysia? How many days did it take you? Sa kaso ko po, December 9 ko po nakilala si Mary Ann. Tapos nakarating po ako ng Malaysia April 2 po. Anong buwan po? April po, April 2, 2025. Nakilala ko po siya ng 2024 ng December. So bago po kayo pumunta sa Malaysia, kayo ba ay tumira sa kanilang accommodation ng agency? Hindi po. Bali, nangungupahan po kasi ako sa bahay mismo ng agent. Okay. Anong pangalan po ng agency? MBF Pro po. MBF Pro. MBF Pro. Sino pong may-ari? Si Ms. Mayra Villapuerte Puentes po. Okay. Now, pagdating niyo po sa immigration po, kayo po ay in-interview. Tinignan lang po yung mga papeles namin tsaka yung tattoo po sa likod ng passport namin kung may visa po kami.
Tas wala na pong tanong. Wala ng Wala na interview. Meron pang sinabi sa inyo yung handler nyo kung anong window kaya pipila? O bahala ka na, pila ka na lang dyan kung saan mo gustong window Actually po, sa experience daw po nila, mas maganda daw po pumila pag sa lalaki po. Wala na daw pong tanong-tanong. pag sa lalaki. Opo, yun po yung So, wala kayong kasamang handler. Kayo lang tatlo. wala po. So, sabi sa window na lalaki. Tama po. So, nung pagpila nyo sa immigration, walang tanong-tanong na. Wala na po. Pinakita nyo lang visa. Opo. And then, hindi sinabi kung anong trabaho mo doon sa Malaysia. Bali, tinignan po kasi nila yung contract namin. Tapos sabi, magtatrabaho ka sa Malaysia. Gaano katagal? 1 taon, sabi po. Tapos Okay. okay na po. Yun na po. Kasi kompleto naman papeles, tama lang, naigo ka na. Pagdating po sa Malaysia, sino pong sumalubong sa inyo? Yung boss po namin, Boss Pilipino o Malaysian? Chinese po. Chinese. After na kayo po ay susunduin sa airport, saan po kayo dinala? Doon po sa may restaurant po ng kapatid niya sa Brunei po. Sa restaurant. Opo. Pagdating po sa restaurant, Pinakain niya po kami doon. Tapos diretso na po kami sa Malaysia, sa Limbang. saan po? Sa Limbang po. Limbag. Pero- Limbang Sarawak po. Limbang Sarawak po sa Malaysia. Kasi po, Limbag, ano po? Sorry. Limbang Sarawak po. Limbang, Sarawak. Opo. Tapos, pagdating doon sa restaurant, briefing kayo. Pero ang pagkakaalam nyo talaga, na nasa kontrata, kayo po ay mga massage therapist. Opo. So, dumating po kayo sa restaurant at in-explain sa inyo kung ano maging trabaho nyo. Hindi po. Wala pong explanation na nangyari nung oras na yon. Bali, kumain lang po kami tapos diretso na po kami sa staff house or sa accommodation. Kinabukasan po dahil ginabi na po kami sa flight, doon po kami binigyan ng allowance na 500 ringgit. Tapos hindi po namin alam na yung allowance na binigay sa amin idadagdag po sa utang namin na 18,000 ringgit po. Pero wala pa rin pong explanation dun sa utang. Kinabukasan po after po namin magpa-medical, dun lang po in-explain ng boss namin na may utang po kami na total na 18,500 ringgit po. Magkano po sa pesos yung 18,000? So, ibig sabihin, pagdating nyo pa lang, may utang na agad kayo. Opo. Later on na lang in-explain na ganong kalaking utang nyo. So, converted sa pesos, that would be around 300,000. Wow. Okay. Ano po naging reaksyon nyo? Sa totoo lang po, nanlambot po kami kasi iniisip ko po kung paano po ako makakakuha ng 300,000 pambayad sa utang or kung makakauwi pa ba ako. Kasi napakalaki po ng amount na kinukuha niya po sa amin. Ah, pwede bang tulungan na ilapit yung mikropono kay ma'am para hindi sasakit ang liig niya? Yeah, thank you. Thank you. Yan, thank you. Okay. Now, nakakagulat nga po, ano? Karating nyo pa lang, lubog ka na agad sa utang. 300,000, that's a lot of money. 300,000 in pesos. Pag-usapan na po natin nung first day mo sa work. Paano po naging setup? Yung massage therapist po, hindi po siya massage talaga. Parang front lang po yun eh. Tinraining po muna kami kung paano mag-massage. Yung Okay. nag-train po sa amin, kapwa po namin trabahante lang din po. Tapos, hindi po ako nag-start agad sa massage kasi akala ko yun lang po yung work namin. Dinala po kami agad sa pub. Pub. Opo, yung pong pub na yun is specific lang po sa mga royal member. Royal members. Opo, yung royal members. So, sila lang din po yung nakakapasok doon. Tapos, pag wala ka pong access doon sa building nila, hindi ka po pwedeng maglabas-pasok kasi may code po. Okay. Now, stop muna. Hindi mo tinawagan ang iyong agent o agency para sabihin, teka muna, hindi po ito ang nakalagay sa kontrata na kami ay pupunta pala sa PAP. Hindi po. Hindi po, sir. Wala kayong cellphone, Meron po, sir. pero hindi na po naisipang tumawag. Hindi po kasi po, sobrang nakakatakot po kasi, sir. Tsaka, yung sa experience ko po kasi,
meron na pong pangyayaring naganap na nag-report nga po yung mga sinaunang babaeng tumakas na. Pero nare-report po sa boss namin direkta. Parang napapaabot po yung information na sinusumbong namin sa boss po namin. So ano nangyari dun sa mga unang nagsumbong sa mga otoridad o sa agency? Ano nangyari sa kanila? Sa experience ko po, parang kinakampihan pa po ng boss, yung agency po yung boss ko. Kinakampihan yung agency. Opo. Okay, so wala na, in short, wala na nangyari sa reklamo. Um, Pwede po bang sila po yung sumagot dun po sa... Okay, sige. Si number 10 naman. Yung isa po namin kasama is nag-message po siya dun sa agency. Tapos, hindi po siya nireplyan. Okay. Kaya parang wala pong nangyari na. So, kumbaga magsusumbong kami, hindi naman kayo pinakinggan, sayang na yung oras. Yes po. Hindi po kayo nag-attempt na magsumbong sa otoridad o hindi kayo nakakalabas. Kasi, Bawal po kaming lumabas po doon. Kung lalabas po kami is magbabayad po kami ng 80 ringgit. para saan yung 8 ringgit? Yung sa isang oras po lalabas po kami ng shop. So, 8 ringgit per hour. 80 ringgit po. 80 ringgit per Yes. hour Yes po. na habang ikaw ay nasa labas. Yes po. Magkano yung 80 ringgit? 1,500 pesos Isang per oras. hour kapag ikaw ay lumabas. Yes. So kung ikaw ay mag-shopping o may bibilhin dyan sa labas, umabot kang 2 hours, that's 3,000 in pesos. Yung paglabas naman po namin na pagbili po ng pagkain namin is naka-oras. Nasa 20 minutes or 30 minutes lang po. Hindi Bawal po pwede. kaming magtagal sa labas. Monitored, ibig sabihin, Opo. yung galaw ninyo. Yes po. Okay, now, dumako na tayo doon sa trabaho. So first night ninyo, ano pong nangyari? Sa experience ko po is pagka-arrive po namin dun sa shop, pinagbihis po kami agad. Tapos dinala po kami dun sa Royal Pub para daw po pakilala kami dun sa mga parokyano po doon. Okay, nung kayo po ay dumating na sa Royal Pub, pinakilala sa mga parokyano, ano pong sumunod na nangyari? Una po is pinainom po kami ng alak. Parang nag-entertain po kami sa kanila. In-entertain po namin sila. So ibig sabihin, meron po kayong katabing mga customer Yes po. at pina-entertain sa inyo mga customer at Opo. pinainom kayo ng alak. Opo. Anong klaseng alak po? Mga beer po. Okay. Yun, beer lang po yung pinainom. So ilang alak po ang pinainom sa inyo? Sa isang oras po namin is nakakatatlong beer can po kami, ganon. 3 or 4. 3 o 4. Opo. And then nabanggit nyo sa amin before na nilalagyan ng gamot yung alak ninyo. Sa experience ko po is nung gabing po yun, nung pagdating po namin sa Royal is wala pa po yung drugs. Nung mga makalipas po ng 1 linggo, doon po namin nasaksihan na may mga ecstasy po, tsaka po yung powder na nilalagay po sa alak. Okay. Ano nangyari kapag nakainom kayo ng alak na may powder na maaaring ecstasy ngayon? Yung sa alak naman po is nilalagyan ng powder, yung mararamdaman lang po namin na nababagsak po yung katawan namin, nanlalambot po. Kaya doon po namin naisip na pag nagsi-CR po kami is parang nilalagyan po ng powder yung beer po na iniinom po namin. Okay. So, kung kayo po ay nakainom na ng 3 beer at nalagyan ng powder o drugs at kayo po ay nanlalambot na, ano pong sumunod na nangyari? Yun po, susubukan po nung parakyano na yung balak po niyang gawin sa amin. Kung mapapadala po niya kami doon sa mga salita niya na dadalhin po sa hotel or sa room po doon, kung mapapayag po niya kami. Pero sa experience ko po is, kahit po na nalagyan po ng powder yung alak ko po is, alam ko pa naman po yung nangyayari. Okay, mga kasamahan na napagsasamantalahan dahil nga po naka-drugs na, nalagyan ng drugs yung inumin. Yung isa po namin kasama, Pilipino po o Filipino po. ano po nangyari doon sa isang kasama nyo? Loob ng CR. Dinala po siya doon sa loob ng CR at pinipilit pong makipag-sex po doon. Pero ginawa din po niya is pumalag po siya. Okay, mabuti naman. Now, itong mga nakwento niyo po sa amin, yung pinainom kayo, nilagyan ng drugs,
tapos pinipilit na gawa ng kung ano-anong kabalastugan. Inireklamo niyo po ba ito sa may-ari ng club at sa o dili kaya doon sa recruiter? Opo, ilang beses po kaming nagreklamo. Una po nung ako po dinrugs, April 30 po yun. Meron po akong record kasi chinat ko po yung boss ko noon. Tapos sabi niya lang, be careful. Yun lang po yung sagot niya. Tapos doon naman po sa agent na nag-recruit sa amin, nung una po, parang concern pa po siya, ganun-ganon. Sa kakausapin niya daw po yung babae na naglagay ng drugs sa inumin ko. Pero Kailangan. Siguro mas maganda, tama, kinuha mo yung ano ni Comsec. Total si Comsec hindi na magsasalita. Mamaya-maya pa. Bigyan ng isang mikropono yung isa, tig-isa sila na lang. Thank you. Okay. Para din na nahirapan. Thank you. Thank you. Sige po, continue po. yun po. So, kinausap po nung agent yung babae. Pero feeling ko po kasi, yun po yung modus nila. Kasi nung eto po, nakausap ko po sila kung na-experience din nila na lagyan sila ng alak sa mga baso nila. Sabi nila oo daw po. Yung iniisip ko po is parang kapag natuklasan na namin yung drugs dun sa lugar na yun, kaya siguro nila nilalagyan ng drugs yung katawan namin, is para, yun nga pong nangyari sa akin sa police station. Babalik na rin kami ng boss namin kung sakaling magsumbong po kami sa mga police na nagda-drugs po kami. Papalabasin na Opo, kayo yung nagda-drugs po nagda-drugs. kami. Opo. So mababaliktad nga po kayo doon. Now, was there at any point na nung kayo po yung naka-drugs, nabanggit niyo po kanina may isang kasama kayo dinala sa CR na kayo po ay napilitang ilabas ng club. Sige, si number 12 siguro. Number 12, gusto mo sagutin? Kasama ko po yung ano, yung napilitan na ano, na hinalay po sa CR. Kinalay. Opo. So, nangyari yung pangahalay. Opo. Na Pilipina din yon. Opo. Ngayon ba nandun pa rin siya? Wala na po. Okay. Sige, so nabanggit nyo rin sa akin nung unang interview ko sa inyo doon sa radio program ko, nagsumbong kayo sa chief of police o sa police. Baliwala dahil yung chief of police Yun, ng lugar ay parokyano din. opo. Paano po nasabi na parokyano din yung mismong chief of police? Lahat po ng mga, siya po yung tinatawag ng boss. KPD po siya doon. KPD. Opo, mataas po siyang pulis sa Limbang, Sarawak. Okay, so nakikita nyo siya doon palagi. Opo, So siya ang civil protector. hindi po. Isa din po siyang, pag tatawag po siya ng babae is, i-entertain po namin. Tapos paiinumin niya po kami paiinumin ng alak hanggang sa gagawin po niya yung gusto niyang gawin sa amin. Hinahawakan niya po yung mga masaselang bahagi po ng katawan namin. Paano po pag pumapalag kayo? Nananakit po siya. Minsan nakakagatin po niya kami. Kinakagat kayo? Opo, kukurutin po, kakagatin. Lasing po siya noon. Opo, Okay. At alam po nung may-ari ng club o yung may manager po doon, syempre, di ba? Hindi po siya inaawat. hindi po. So, kinukonsente. Parang ganun na nga po. So, kinabukasan, nung naimasmasan na kayo, hindi ho kayo nakapag-isip na tumawag sa inyong agent na matindi na itong ginagawa sa amin. Actually po, yung isang kasama po namin is, tinanong po yung agency kung aware po sila sa work po namin doon. Hindi daw po nag-reply. Hindi po siya nag-reply po doon sa message po niya na yun. Ilan po kayong Pilipina doon sa club nung nandun pa ho kayo nag-work? Nasa 11 po. 11. Opo. At lahat kayong 11, ang sabi sa inyo nung agency, nung pinadala kayo doon, ay para maging massage therapist. Opo, So, ibig sabihin, nilin lang kayo. parang ganun na nga. Hindi po sinabi ang totoo. Opo. Now, magkano po kinikita nyo sa isang gabi? Depende po sa oras na pagtatrabahuhan po namin. Anong ibig sabihin po noon? Halimbawa po, kapag patawag po kami sa pub, kung makakatatlong oras po kami doon, 2 oras, 80 ringgit po per hour. Ang kinikita nyo. Opo, So, kung nakatatlong oras kayo, 240 ringgit po.
Tapos 40% lang po yung matatanggap po namin, 60% po dun sa boss. 40 lang sa inyo, Opo, tapos 60 sa boss. yes po. Kasama na po yung inumin. Opo. Okay. Paano po nyo natatanggap yung sweldo nyo? Per month po. Yung kabuuang napagtrabahuhan po namin sa isang buwan is ito-total po namin yon. Tapos pagka-total po, yung 60% po sa boss, yung 40% po sa amin. Okay, si number 12 no. Number 12, paano ho kayo nakaalis doon sa pub na yon? Nagparepat po kami. Nung apat po na kasama ko. Apat. Opo, Yung sila iba po hindi. yung dalawa po kasi, yung dalawa po na kasama niya. Sila po yung tumakas. So Kami po yung sinabi unang po namin. nag-run Tumakas po si number 10. Opo, Paano nag-run kayo away. number 10 nakatakas? Nagpanggap po kaming may customer sa Brunei. Tapos binigay po yung passport namin. Nag-run away po kami February. Mga December po is pinagplanuhan na po namin kung paano po kami makakatakas doon. Tapos nung February po is nakapag-book po kami ng ticket. Nagpanggap po kaming may customer na Brunei para po ibigay yung passport. Tapos doon na po, tumakas po kami. Ibig sabihin yung passport ninyo, Hawak po kinukumpis ka pala yes po. pagdating doon. Kaya pala, hindi kayo basta-basta makakaalis. Opo. So kaya ka nakatakas, nagpanggap ka na ikaw ay may May customer. po. Customer po sa Brunei. Doon ay nagpaalam ka doon sa may-ari ng pub. Opo. So pinayagan ka naman. Nasingin mo ba lahat ng sweldo mo bago tumakas? Hindi po, wala po. Wala. So Wala. lahat ng mga pinaghirapan mo, Wala, nandun po. nandoon. Opo, Tapos kung tutusin, may utang ka pa siguro. opo. Pero may nabayaran po ako dun sa 18.5 na ringgit na nasa 100,000 plus po sa pera natin. So in short, nagtrabaho ka doon. Ilan buwan ka ho nagtrabaho doon, ma'am? 7 months po. 7 months. Ni 5 wala kang naipon, wala kang nakuha. Wala po. Yung commission lang po namin is per month po yung binibigay. Pero magkano lang po siya? Kasi nagpapadala pa din po kami sa pamilya ko. Sa pamilya ko po. Okay. So lahat po kayo nakatakas. Siya po nagtumakas. So paano kayo naparipat? Tumawag kayo sa... Ay, ikaw naman po number 8, paano ka nakatakas? Yung nangyari po sa akin, sir, is nagkaroon kami ng misunderstanding sa office. Tapos doon po nangyari yung pananakit sa boss. Sinaktan ka? Opo. Paano po kayo sinaktan, ma'am? Bali, nag-start po siya ng hindi maganda pag-uusap kasi nagsasalita na po siya ng hindi maganda. Tapos tumayo po ako para umiwas na. Pagtayo ko po, hinampas niya po yung ulo ko dito ng ilang beses. Tapos hinila niya po yung buhok ko. Basta may force po, tapos pati dito po. Inaano niya po ako kasi lumalabas na po ako sa may CCTV. Tapos nung malapit na po ako sa CCTV, nag-ano po ako ng saklolo doon sa kasama ko kasi hindi na po siya mapigil talaga sa pananakit. Pinasok niya po ako ng persahan ulit sa loob ng kwarto. Kaya po doon sa video, nung hindi na po ako makahinga, binuksan ko po yung bintana. Tapos inaano ko po yung hangin kasi gusto ko na po talagang makalabas. Kinukulong po nila ako doon sa loob ng VIP. Parang kinukumbinsi po ako ng parang, nag-sorry po kasi sa akin yung boss ko noon eh. Lalaki o babae po yung Boss, boss? lalaki po. Okay. Parang kinukumbinsi pa rin po ako na magstay pa. Ayoko na nga po. Gusto ko na talagang umuwi po. So paano kayo nakatakas, nakalabas? Sabi ko po dun sa, kung nakita niyo po doon sa video, sir, di na po ako makahinga. Sabi ko, kukuha lang po ako ng tubig. Tapos nung time po na paglabas ko na po, hindi na po ako lumabas ng kwarto. Kahit katok po sila ng katok. Okay. Tapos nung time na parang nagme-meeting na sila kasi wala na ako naririnig sa baba, kumuha po ako ng tiyempo para umalis po doon sa facility niya. Kasi alam niya po hindi po ako makakatakas, sir, kasi hawak niya po yung passport ko eh. So kung saan man po ako magpunta, parang hindi po siya natitigatig. kung saan man po. Paano kayo nakatakas? Paano niyo nakuha yung passport? Ano po, yun po yung time na pumunta muna po ako ng hospital kasi tinuruan po ako ng kakilala ko po doon na police din po. Pero mabait po siyang police kasi nagbibigay po siya ng information kung paano po yung gagawin ko. Buti na lang, mayroong mabait na polis na nagbigay sa'yo ng kahit Meron kung po. paano. Opo. Actually po, siya po yung nagbibigay ng information ngayon dun sa parang isinasagawang proseso po dun sa case namin. Kasi narinig ko po meron na pong 2 pulis na nasa Malaysia ngayon. Parang katulad po nung nangyari sa kanila since naripat po sila, meron po silang pinadala. Parang sumunod lang po sa parang procedure lang po ba yung tawag doon? Kasi in-interview po kami nun nila. Tapos isa po sa kasamahan namin nag-iba po ng statement.
Okay. Tapos yung limbang pulis po, pinatawag po yung boss ko tsaka yung babae, pinaiba po yung statement. So parang baliwala po kahit na mag-report po kami na may nangyayaring ganun nga po sa shop. Okay. So, doon yung mabait na pulis, yung nagturo sa inyo kung paano yung makuha yung passport hanggang sa kayo po yung nakapag-repatriate. Saan po kayo tumira habang nag-antay po kayo ng repatriation? Nung araw po ng April 16 nangyari yung pananakit, nagpunta po ako ng hospital, tapos dumiretso po ako ng police station. Nagkita po kami doon ng boss ko kasi binabaliktad niya po ako na, yun nga po, nagda-drugs po ako, i-report niya ako. Tapos kinausap ko po yung police at itong nangyari na sinaktan nga po ako ng boss ko. Ang sabi po nung police doon, yung person in charge, since bago lang po siya, kukunin niya na lang daw po yung passport ko doon sa boss ko. At yun po, sa kabutihang palad, inabot po niya sa akin yung passport ko at sinabihan niya po ako na wag na pong bumalik sa facility. Tapos po, nung gabi din pong yun, yung sinamahan ko pong tao, kaibigan lang po ng kakilala ko. Hindi ko po siya talaga kilala. Tapos pinatuloy niya po ako sa bahay nila. Tapos kinabukasan po ng umaga, kinukulit ko na po yung agency na pag may nangyari sa akin, i-book niyo na po ako ng ticket, ganun, ganun. Tapos buti na lang po, pinag-book po ako agad ng ticket ng 6:30 p.m. Tapos yung ano po, yung kakilala ko po, sa Brunei pa po siya, which is 1 hour away sa Limbang, Sarawak. Sinundo niya po ako, tapos nakalagpas po kami ng immigration. Oh. Last question na lang, then may papakita po akong video sa inyo. Kayo number 8 ay na-recruit ng kapitbahay yung agent. Ganon din ba si number 10 o number 12? O meron nakita niyo sa Facebook? Ano po, sa kaibigan ko po, yung kasamaan ko po sa trabaho ko sa hotel, front desk din po siya. Tapos, tinanong po niya ako kung gusto ko daw pong magtrabaho pa ibang bansa. Okay. Saan nakita nung kaibigan mo? Si Mary Ann, yung agent po. Opo. Bali po yung kapatid po niya is girlfriend po nung anak po nung agent. Okay. Kaya naman number 12, Award ko din po yung nagsabi sa akin. ASO recommendation. Opo, recommendation. Okay. Yeah, that's exactly what has been happening, ladies and gentlemen. Sana maaksyonan at mapahinto na ang ganitong uri ng gawain upang wala nang mabibiktima ng mga kababayan natin. Yun lang mga kababayan, maraming salamat po sa inyong oras.